At para sa ating mga balita, radiation leak sa Chernobyl, pinangangambahang maulit ngayon sa Europa. At dahil sa eleksyon, Vice President Sara Duterte, delikado na ang lagay sa impeachment trial. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Isang Russian drone ang matatandaan na tumama sa mismong protective dome ng nuclear plant sa Chernobyl sa Ukraine at naging dahilan ng pangamba ngayon ng mga eksperto na baka kapag may tumama na namang isa ay posibleng humantong na sa isang malaking radiation leak sa buong Europa. Nangyari ang pagtama ng drone ng Russia noong February 14 ng taong ito nang sumalpok ang isa sa mga drone ni Putin sa higanting bakal na arko na nagsisilbing takip sa mga labi ng Reactor 4, ang lugar ng pinakamalaking nuclear crisis sa mundo noong 1986. Ang drone ay tumagos sa outer metal shell at pumasok sa loob na nagsimula ng sunog. Tinupok nito ang isang mahalagang membrane sa kisame na idinisenyo sana para pigilan ang paglabas ng radiation. Gayunman, hindi tuluyang tumagos ang drone hanggang sa loob ng reactor dahil nananatiling nakaselyo ang radioactive core. Gayunman, ang pag-ataking ito ni Putin ay nagbukas ng seryosong mga tanong. Gaano nga ba talaga kaligtas ang dome ng Chernobyl? At ano ang mangyayari kung may susunod pang pagsalpok uli ng isa pang drone? Ayon kay Artem Siryi, ang taong responsable sa maintenance ng dome na kung tawagin ay New Safe Confinement, doon sa mga lugar kung saan nasunog ang membrane seal sa gitna ng arco at reinforced concrete structure, bukas ngayon yun. Tungkol sa pagtagas ng radioactive element, ang pinanggagalingan talaga niyan ay ang object shelter na nasa ilalim ng arco o yung New Safe Confinement. Ang pangkalahatang kalagayan sa loob ng object shelter, gayon din sa kabuuan ng loob at labas ng arco, ay hindi nagbago mula sa tama ng drone. Ang Chernobyl disaster noong 1968 ang pinakamalaking nuclear tragedy sa buong mundo. Nang mga panahong yon, 4 na katao agad ang nasawi nang sumabog ang planta. 28 ang namatay kalaunan sa ospital dahil naman sa acute radiation syndrome. Ang radioactive cloud ng Chernobyl incident ay kumalat sa malalaking bahagi ng Europa. Kabilang dito ang bansang Belarus, Russia, Poland at mga bahagi ng Scandinavia, kung saan tinatayang umaabot sa 150,000 square kilometers ng lupain ang nakontamina ng radiation. Maraming mga hayop at halaman ang nagkamatayan at ang iba'y nabuhay ngunit hindi na pwedeng kainin. Nang mga panahong yon, tumaas ang kaso ng thyroid cancer, lalo na sa mga batang nalantad sa iodine 131. Libu-libong tao ang tinatayang maaaring mamatay o magkaroon ng malulubhang sakit dahil sa radiation exposure sa paglipas ng mga panahon. Maraming evacuees ang naapektuhan ang mental health at social well-being dahil sa insidente. Ano ngayon ang marami? Ano ba talagang bahagi ng planta ang nagsisilbing proteksyon para huwag maulit ang nakakatakot na trahedya ng Chernobyl? Sa gitna nito ay makikita ang original concrete sarcophagus na ginawa matapos ang pagsabog noong 1968. Sa ngayon, natatakpan ang sarcophagus na ito ng isang dome na bakal na natapos noong 2016 at umaabot ng 100 metro ang taas. Ang dome ay may 2 metal layers na nagtataglay ng insulation at special membrane sa gitna. Gumagamit din ito ng low pressure ventilation para pigilan ang paglabas ng mga alikabok na may halong radioactive elements. Pero hindi idinisenyo ang dome para makatagal sa digmaan. Ayon kay Siryi, tinamaan ng drone ang isang bahagi ng dome sa ibabaw ng crane garage na nagresulta sa isang butas na may laking 15 meter square. Ang ilang bahagi ng dome ay nahulog pa sa loob ng mismong structure. Nagkaroon din ng sunog sa loob ng dome. Sunog na hindi basta-basta makikita mula sa labas. Kinailangan pa naming gumamit ng mga di pangkaraniwang paraan para maapula ang apoy dahil sa disenyo ng New Safe Confinement o NSC.
Dahil hindi naman iniisip na darating ang ganitong klaseng mga banta gaya ng pagbagsak ng isang pampasabog na bagay sa Arco, o kahit anumang uri ng lumilipad na sasakyan. Ang airspace sa ibabaw ng NSC at ng mismong Chernobyl ay sarado sa panahon ng kapayapaan. Kaya kinailangan naming gumamit ng mga drone na may thermal imaging para matukoy ang pinanggagalingan ng smoldering, o tuloy-tuloy na pagliyab sa loob, sa ilalim ng outer cover. Kinailangan ng mga bumbero na gumawa ng dose-dose ng butas para malapitan nila ang apoy. Dahil sa sobrang lamig, nagyelo ang tubig na ginagamit ng mga bumbero na lalo pang nagpahirap sa kanilang operasyon. Isa itong bangungot ayon kay Siryi. Hindi talaga idinisenyo ang proyektong ito para harapin ang isang military attack. Nasira ang humigit kumulang 30% ng sealing membrane at malaking bagay ito dahil ang membrane na yon ang nagpapanatili ng matatag na air pressure at pumipigil sa pagtagas ng mga radioactive particles. Nasira din ng apoy ang ceiling sa pagitan ng dome at ng sahig na nagresulta sa isang siwang na may lapad na 1 metro. Hindi namin agad masisiguro kung maibabalik pa ang dating kondisyon sa loob ng dome, tulad ng tamang pressure ng hangin na nagpapanatiling ligtas sa radiation. Nasira kasi ang sealing membrane o takip na pumipigil sa paglabas ng radioactive dust. Kung hindi ito maayos agad, mahirap mapanatili ang kaligtasan sa loob ng dome. At kung sakaling magkaroon ng sakuna gaya ng lindol na makakasira sa mga istruktura, mas malaki ang posibilidad na lumabas ang radiation. Nakaramdam din ng pagyanig ang mga sensor dahil sa tama ng drone, pero hindi naman daw nasira ang orihinal na concrete structure na may lamang nuclear fuel. Gayunman, ayon kay Siryi, kung magkakaroon pa ng isa pang strike o mas malakas na lindol, posible itong makapagpatumba ng bahagi ng gusali at maglabas ng radioactive dust sa hangin. Siyempre, kung magkaroon ng emergency gaya ng lindol na maaaring makasira sa estruktura ng shelter, ang Arco ang nagsisilbing panangga para hindi makalabas ang radioactive material sa hangin. At kung mangyari yan, posible tayong maharap sa isang Chernobyl Part 2. Ngayon ay binabantayan na ng mga sundalong Ukrainians ang lugar at nagsimula na rin ang mga opisyal sa mabilisang pagkukumpuni ng mga pinsala. Ang unang hakbang ay tambakan ang pangunahing butas, isara ang maliliit na butas na ginawa ng mga bumbero at palitan ang nasunog na membrane ng non-flammable versions. Pero komplikado at napakamahal daw ng mga kailangang pagkukumpuni. Tinatayang aabot sa daan-daan libong pound ang inaasahang gastos. Bagaman may international fund na tumutulong para sa ilang bahagi ng pondo, wala pa ring pinal na pahintulot para sa kabuuang pagkukumpuni. Umaasa si Siryi na matatapos ang mga pinaka-prioridad na gawain ngayong taon. Pagkatapos nito, susuriin ng mga engineers kung kaya pa ng dome na panatilihin ang presyon at pigilan ang pagtagas ng radiation. Kung hindi na, kinakailangang gumawa ng bagong plano mula sa umpisa. Sinasabing hindi lamang ito basta pagkukumpuni ng pinsala. Ito ay tungkol na sa proteksyon ng buong mundo laban sa isa pang sakunang nuklear. Sa ibang balita, dahil sa eleksyon, lagay ni Sara Duterte sa impeachment trial. Delikado na. Nasa 86.9% ng mga mambabatas na pumirma sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ang nahalal at muling nakabalik sa pwesto. Ayon kay Assistant Majority Leader Jude Asidre, taliwas ito sa paniniwala na isang political liability ang impeachment. Upang itama ang mga maling akala, pinabubulaanan ng mga resultang ito ang sabi-sabi na ang impeachment ay isang abalang pampolitika lamang. Ang ipinapakita ng publiko ay mas pinahahalagahan nila ang tapang kaysa sa pakikiisa sa mali. Naglagay na ng hangganan ang taong bayan, at pinili nilang tumindig kasama namin. Maging sa Mindanao na itinuturing na balwarte ng pamilya ni dating Pangulong Duterte at kung saan hinulaan ng mga kritiko ang backlash, ibinunyag ni Asidre na 36 sa 44 na pro-impeachment na mambabatas ang babalik sa Kongreso sa July 1 sa 20th Congress. Kumilos ang Kamara ng nararapat bilang isang malaya at pantay na sangay ng pamahalaan na nakatuon sa pagsunod sa batas. Ipinakita ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang matatag na pamumuno sa buong proseso. Sa katunayan,
Ipinapakita ng mga resulta na ang uri ng kanyang prinsipyong politikal ay tanggap at sumasalamin sa damdamin ng buong bansa. Hinimok din ng kongresista ang mga kapwa mambabatas na iwasan na ang pagsisisihan at pagtuunan na lamang ng pansin ang mas mahalagang mga bagay. Hindi ito ang panahon para magsisihan. Inihalal tayo hindi upang protektahan ang mga posisyon, kundi upang gampanan ang ating tungkulin. Nagsalita na ang taong bayan, hinahanap nila ang pananagutan. Kaugnay naman ng balitang ito, tila tanggap na ng pangalawang pangulo anuman ang kalalabasan ng impeachment trial. Yan ay sa kabila ng pagsisikap ng kanyang mga abogado na pigilang matuloy ang trial. Sa isang statement na sinabi ni Vice President Sara noong Sabado, May 17, mas gusto daw niyang matuloy ang paglilitis dahil nais niyang magkaroon ng tinatawag niyang bloodbath. Full throttle na yung kanilang preparations for the impeachment, and of course they would not want a trial. As lawyers, alam naman natin ang galawan ng mga abogado, no? Marami silang mga paraan sa batas as a legal recourse for their clients, but sinabihan ko rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Una nang itinakda ni Senate President Chis Escudero na magsimula ang impeachment trial sa July 30 para bigyang daan ang 12 bagong halal na senador ng 20th Congress. Ang mga bagong senador na ito, kasama ng 12 kasalukuyang senador ng 19th Congress, ang magsisilbing mga hukom sa paglilitis na posibleng maging dahilan ng pagkakatanggal kay Duterte sa pwesto at makasira din daw sa kanyang planong pagtakbo sa 2028 presidential election. Sinabi rin ng pangalawang pangulo na anuman ang kahihinatnan ng paglilitis, siya ay magiging panatag sa kanyang kalooban. Wala akong expectations of acquittal or a verdict guilty. Basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yun or acquittal, I'm already at peace. Noong buwan ng Pebrero, matatandaan na naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang Vice President para questionin ang legality ng ika-4 na complaint na siyang nag-trigger sa impeachment. Ayon kay Duterte, nilabag ng Kamara ang probisyon sa 1987 Constitution na nagbabawal sa pagsampa ng higit sa isang impeachment case laban sa parehong opisyal sa loob ng isang taon o ang tinatawag na one-year bar rule. Sa kabila ng suporta mula sa kanyang mga kandidato, 3 lamang mula sa grupong Duterte ang nakapasok sa Magic 12 base sa resulta ng midterm elections. Kabilang sa mga nanalong senador sina Amy Marcos at Camille Villar ng Las Piñas. Para hindi matanggal sa pwesto, kakailanganin ni Duterte ng hindi bababa sa 9 na boto pabor sa kanyang pagpapawalang sala. Ayon pa sa Vice President, hindi daw niya iniintindi kung magiging ilan ang boto para sa kanyang acquittal. Hindi pa naman daw kasi nagsisimula ang paglilitis at wala pang ebidensyang naipipresenta. At hindi ko alam kung paano buboto ang mga senators. If at all there will be a trial, I think it is wrong to start counting votes now because they haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. So, parang mali siguro na magbilingan ng boto ng walang trial. Pero, ginagawa siya ng publiko. So, basta sa akin, tanggap ko kung anong mangyayari, anong magiging ending ng impeachment. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong mga opinion sa mga napapanong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.